Makakapo na po tayo mga kapatid. Sa ating pong huling awiting espiritual, page 358, The Church That Jesus Loves. The Church That Jesus Loves, sing. There is nothing that Jesus loves more dearly. There is nothing so dear as His church. Oh, she's His very own ecclesia, which He founded while here on this earth. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought their red His precious blood. In my heart I believe in no more surely. She has sealed on God's word from her youth. Every holder the scriptures securely. She's the pillar and ground of the truth. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Oh, how Satan has tried to overcome her. Oh, how often His pride but has failed. Wicked's banner of love floating over her. Evil forces shall never prevail. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Last stanza. Oh, how bright is our future up in heaven, when our Lord calls His church to His side. Oh, great honor to her shall be given, as she stands beloved and His bride. Oh, come, 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 come to the church Christ established. Oh, come to the church which He loves. She now bears the name of Baptist, and He bought her with His precious blood. Amen. Ngayon pong hapon, sa muli po nating pakikinig at pag-aaral po muli ng salita ng ating Panginoon sa Kristo, muli po nating tawagan ng ating mga ngaral si Pastor Roman Millares. Pagpalang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong paglilingkod sa Kanya sa araw na ito, araw ng Panginoon. At bago po ang lahat ay ating wini-welcome ang ating pong mga bagong mga kapatid sa Panginoong Kristo, si Sister Lenny at si Sister Mabel. Purihin ng Panginoon. Sila ay kaanib na ng iglesyang ito.
Bagong kaanib ng iglesia. Nakakatuwa, no, mga kapatid? Talagang kahit na sa huling panahon, may naidadagdag pa. Kumbaga sa jeep, humabol sa last trip. Napasama. Purihin ng Diyos. What a privilege, no? Na mapabilang sa tunay na iglesia ng Panginoong Hesus. Sana all. Sana meron pang mga ililigtas ang Panginoon. Hanapin natin ang mga tupa ng Panginoon. Patuloy tayong maghanap hanggat hindi pa dumarating ang Panginoon. Kaya tayo po ay magkakaroon ng mga Bible study. So, I hope na doon kila Sister Lenny ay o kaya kila Sister Mabel tayo ay makapag-conduct ng home Bible study doon. Kaya magtuturo tayo ng salita ng Diyos na libre, walang bayad. At talagang katotohanan, ituturo natin. Hindi tayo magtuturo doon ng kabulastugan. Talagang galing sa salita ng Panginoon. Kailangan tayo ituturo. Yung naipasa ng ama sa anak, ipinasa naman ng anak sa mga apostol, at ipinasa naman ng mga apostol sa mga iglesia, hanggang sa nakarating sa Pilipinas. Yung mga aral na yan. So, yung tinatawag nating succession of truth or succession of doctrine. So, walang bagong doktrina. Kung yung mga doktrina o katuruan noong panahon, yun po ang ating pinaniniwalaan. Pasalamat nga tayo at tayo binalik ng Panginoon sa tunay na aral ng Panginoon. Tayo po ay dati rin naging maling iglesia. Pero salamat sa Diyos, itinama niya tayo. Nahabag ang Panginoon sa atin, nakasumpong tayo ng biyaya sa kanyang paningin, purihin natin ang ating Panginoon. So dapat turo natin yan para malaman ng lahat, lalong-lalo na mga kapatiran po natin. Kaya tayo palagi, turo ng salita ng Diyos. Pag-pray po natin ating mga kapatid sa Panginoon. Mag-grow sila spiritually at magpapatuloy hanggang wakas. Hanggang sa dumating ang Panginoon Sus. Kaya sama-sama tayo mga kapatid, no? Sana pag dumating ang Panginoon, madat na niya tayong nananatili at tapat na naglilingkod. I hope dumating ang Panginoon linggo. Para magkabistuhan. Huwag kayo absent pag linggo. Malay nyo, dumating ang Panginoon linggo, inabutan niya kayong wala sa kanyang church. Bahala kayo sa buhay ninyo. Sige. Wish ko lang naman yun. Pero hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Biglaan po yan eh. Wala naman sinabi ko anong araw. Basta maghanda tayo. Maghanda tayo mga kapatid. At sana tayo mabutan ng Panginoon na hindi mga handa. Baka tayo ay mabulaga, baka tayo ay mabigla. Dapat prepared tayo, no? Maghanda ho tayo. Yan ang sabi naman ng Panginoon Jesus, be ye ready. Be ye ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. Ako, alam ko kung kailan darating ang Panginoon. Gusto malaman? Sa oras na hindi ninyo inaasahan, darating ang Panginoon. Diba? Sabi niya, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. Darating ang Panginoon sa oras na hindi ninyo inaakala, sa oras na hindi nyo iniisip, darating ang Panginoon. Pwede alam na natin kung kailan darating. Ayos ba? Sinabi niya yan eh. Alright. So ngayon pong hapon ay mamaya, Lord Supper po natin, pagkatapos nitong pangangaral ng salita ng Diyos. Handa po natin ating mga sarili. Naway tayo maging karapat-dapat na lumahok sa banal na hapunan ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, gleanings from the book of Proverbs. Muli, buksan natin ating mga Bible sa Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1. Basahin natin ang talatang 22. Basahin ko muna sa King James Version, Tagalog, and then English, and then tatagalogin natin. Basahin natin sa Tagalog. Proverbs chapter 1, verse 22. Ganito ang sabi ng banal na kasulatan, King James Version, English. How long, ye simple ones, will ye love simplicity? And the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge.
Tagalog, hanggang kailan kayong mga musmos magsisiibig sa inyong kamusmusan? At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya. At ang mga mangmang ay magtataniman o magtatanim sa kaalaman. The word magtatanim, hindi yung magtatanim ng halaman ha. Hindi, kundi mamumuhi. Kaya, parang dinaramdam, ipinagdadamdam niya ang kaalaman. So galit siya sa kaalaman, sa madaling salita. How to deal with a scorner. Yan po ang pamagat ng atin pong tatalakayin ngayon pong gabi. Manalangin po tayo po'y lumuhod. Bago tayo mag-umpisa o magpatuloy. Dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po, tinipon niyo kami lahat sa bahay pagkakatipunan. Sa lugar na ito, Diyos, kung saan niyo po pinili at itinaga. Salamat sa mga kapatiran. Narito silang lahat. Sama-sama kaming sumasamba sa inyo, nag-aalay ng papuri at pasasalamat. Panalangin namin na maging katanggap-tanggap ang aming pag-aalay sa pamumuno at pangunguna ng aming punong saserdote na walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Dalangin namin na ang pananambang ito'y maging sagrado, sakdal at banal. Linisin niyo kami lahat, aming Diyos. Sa lahat ng mga karamihan inyong nakikita, humingi kami sa inyo ng kapatawaran. Sa mga kasalanang nagawa namin, kamalian, kalikuan, maawa kayo lagi sa amin, kami lagi nagtutulungan na makasunod sa inyong kagustuhan, utos, at kalooban. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral, maliwanagan kami, maging kapakinabangan nito sa aming buhay bilang mga Kristiyano. Malaman namin kung anong yung kalooban para sa amin at itong aming gagawin sa aming buhay. Turuan niyo po kami, Panginoong Diyos, upang kami makapamuhay ng tama, sakdan at kalugod-lugod sa iyong paningin. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na sa Jesucristo, ito po ang aming dalangin. Amen. Salamat. Makakaupo na po bawat isa. Sa ating pag-aaral tungkol sa scorner, una, siyempre, alamin natin ano bang scorner. At pangalawa, paano mo malalaman na yung kausap mo ay taong scorner. At pangatlo, paano ba iiwasan? O paano ba natin tatratuhin o ididil ang taong scorner? Or sabi rito sa Tagalog, manunuya. Yes, what is a scorner? Scorner, sa King James Version kasi scorner. Right? Sabi diyan, and the scorners, plural, delight in their scorning. And fools hate knowledge. Scorner is a scoffer. And what is a scoffer? O what is to scoff? Ang isang panunuya, ito isang pagpapahayag ng panunuya o paghamak. Yan. Pangungutya. Yun. Isang mangungutyang tao na nanlalait, nanlilibak, na nagpapakita ng paghamak sa pamamagitan ng panunukso o kaya'y mapanudyong mga kilos at mga salita. Sa English, mockery or contempt or derision. So, scorn, ibig sabihin, hayag na hindi pagkagusto at pagkawalang galang o respeto sa kapwa. Yan ang panunuya. Pangungutya. Yan. Nakadalasang may halong galit at pagkayamot, pagkainis sa kanyang kapwa. Sa makatuwid, ang isang scorner o scoffer sa Tagalog, isang tao na manlilibak, manlalait ng kapwa. Nangungutya, mapangutya, yun. Yun ang ibig sabihin ng scorner. Taong mapanlait ng kapwa, mapangutya, mapang-insulto. Hinahamak ang pagkatao ng kanyang kapwa at pinagtatawanan. Yun. Yun po ibig sabihin nun. Now,
may mga halimbawa tayo makikita sa Biblia. Tulad halimbawa ni Nehemiah. Si Nehemiah nakaranas ng pangungutya ng kanyang mga kaaway. Sa Nehemiah chapter 2 verse 19, noong bumalik ang Israel mula sa pagkakabihag sa Babylonia ng 70 taon, sa pamumuno ni Nehemiah, kanyang hinimok ang kanyang mga kababayan na muling ibangon ang Jerusalem. Sa pamagitan ng pagtatayo ng mga kuta o pader, kasi giba yung pader nila eh. So vulnerable sila sa kanilang mga enemy. So kailangan itayo nila yun para maging kanilang depensa. So niyaya niya ang kanyang mga kababayan na muling ibangon ang kanilang bansang nagiba dahil sila'y binigay ng Diyos sa kamay ng kanilang mga kaaway, ang Babylonia. Ngayon, sila'y nakabalik, gusto lang may bangon ng kanilang bayan, kaya nagtayo muli sila ng pader. Ngayon, siyempre, meron silang mga kaaway, mga naiinggit sa kanila. At ang mga pangalan nila ay si Sanballat at Tobias. Ngunit, nang mabalitaan ni Sanballat na Horonita at ni Tobias na lingkod na Amonita at meron pa isa, si Geshem na taga-Arabia, ay kanilang tinawanang mainam kami. Tinawanan sila, kinutya sila, at hinamak kami. At sinabi, ano itong bagay na inyong ginagawa? Manghihimagsik ba kayo laban sa hari? Kinutya sila, pinagtawanan sila. Siguro kung i-dramatize natin yan, marami pa silang mga sinabi na mga salitang pangungutya. Narito na ang mga Hudyo. Narito na mga Israelita na dati naging alipin ng Babylonia. Ngayon ay nagsisibalikan at gusto nila itayo ang kanilang bayan. Ano kayo, sineswerte? Sa tingin nyo kaya, makakabangon kayo? Parang ganun. So sila'y nasusuklam. Sila'y namumuhi sa mga Israelita. Palibhasa sila'y mga oposisyon. They love to scorn us. Yeah, they love us to scorn and despised us. Yan ang mga mangungutya, manlilibak. Nakita nyo? Ganon din si Job. Si Job, nung siya ay sinalanta ng iba't ibang uri ng kalamidad, nung siya ay sinubok ng Diyos, ano nangyari kay Job? Siya tinuya. Basahin natin ang Job chapter 16 verse 20. Mababasa natin doon, ganito ang sabi, tinutuya ako ng aking mga kaibigan. Mga naiinggit siguro sa kanya. Siguro ito'y mga nagseselo sa kanya. Kasi alam naman natin, dati si Job, mayaman, taong maimpluwensya, di ba? Baka nung panahon na yun, may mga naiinggit na sa kanya. Ngayon, nung bumagsak si Job, ayan, tuntua ang mga kalaban, mga kaaway ni Job. Kaya sabi ni Job, tinutuya ako ng aking mga kaibigan. Pinagtatawanan nila ako sa aking kalagayan. So kasama na doon yung paghamak sa kanya. Panlalait. Pero sabi niya, ang aking mata ay nagbubuhos ng mga luha sa Diyos. My friends scorn me. So nakita natin si Nehemiah, nakaranas ng panlilibak, pangungutya, ng kaniyang mga kaaway, ganun din si Job. At hindi natin pwedeng hindi banggitin, hindi naging exempted mismo ang ating Panginoong Kristo. Nakaranas din siya ng mga pangungutya, iba't ibang uri ng mga panlalait at panlilibak sa kanya. Ganito ang sabi naman sa mga awit 22, talatang 7. Psalm 22 verse 7. King James Version, Psalm 22 verse 7. Sige, sundan na lang ninyo. All they that see me laugh me to scorn. They shoot out the lip. They shake the head, saying, verse 8, he trusted in the Lord that he would deliver him. Let him deliver him, seeing he delighted in him. Ito yung propesiya na hindi pa nangyayari. Psalms yan, Old Testament, na hindi pa nagaganap kay Jesus Christ, pero naihula na kung anong gagawin kay Jesus Christ. Ito'y tumutukoy doon sa nangyaring kamatayan ni Kristo doon sa krus. At ganun din nung siya ay nilitis. Diba? Sari-saring panlilibak, panlalait, tinanggap ng ating Panginoon Kristo.
Sa Tagalog, ganito ang pagkakasabi, bawat makakita sa akin ay nangungutya ng aasar at iiling-iling na nagsasabi, hindi ba't nagtitiwala ka sa Panginoon? Bakit hindi kanya iniligtas? Diba? Pangungutya yun eh. Hindi ba't nalulugod siya sa iyo? Bakit hindi kanya tulungan? At nangyari yan. Basahin natin sa Mateo, Kabanata 27, Matthew chapter 27, verse 29. Eksakto kung ano ang inihula ni David sa mga awit, ganyan pong nangyari. Matthew chapter 27, verse 29, at sila'y nagkamakama ng isang putong na tinik, crown of thorns, at ipinutong sa kanyang ulo. At inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo. Kita nyo? Pinagtawanan nila ang Panginoon Kristo. Kasi nga, ang claim ni Jesus Christ, ayon din sa propesiya, ayon sa banal na kasulatan, sa lumang tipan, siya yung hari. Hari ng Israel. Kaya lang, kinilala siyang hari na mayroong pangungutya, may makiri. Ginawa nila ng putong ng korona, pero gawa sa tinik. Sa halip na yun talagang korona na may diamante, di ba? Gawa sa ginto, na nauukol at nararapat para sa isang totoong hari. Pero hindi, kinutya nila ang Panginoon, gumawa sila ng isang korona na gawa sa mga tinik. At yun ang ipinatong sa ulo ng ating Panginoong Hesus. Tapos, gumawa pa sila ng tambo. Setro. Di ba ganun ang hari, may setro? Kaya lang sa kanya, gawa sa tambo. Di ba panlilibak yun? Panlalait ng kapwa yun. Kinukutya ang ating Panginoong Hesus. Tuloy ang basa. At sila'y nagsiluhod sa harap niya. At siya'y kanilang nilibak. Na nagsasabi, magalak, hari ng mga Hudyo. Totoo ba kinilala nila si Kristo na hari ng mga Hudyo? Hindi, panluloko yan eh. Kinukutya siya eh. Ay, ikaw ba yung hari? Oh, hari ng mga Hudyo. Yan ho ang panlilibak, mga kapatid. Naunawan na natin, no? So ngayon, paano natin malalaman na ang taong kausap mo ay isang manglilibak? Kasi may lesson na itinuturo dito eh. Ito napakaganda, no? Na makikita natin sa Book of Proverbs. Sabi ko sa inyo mga kapatid, ang Book of Proverbs punong-puno ng mga karunungan at kaalaman. Mga praktikal na mga aral na dapat nating i-apply sa ating mga buhay. Ang isang halimbawa rito ay yung ating pakikisalamuha sa iba't ibang uri ng mga tao, lalo na sa mga taong manlilibak, sa mga nangungutya, pagtatawanan ka. Yan. Kasi, dapat alam natin yan dahil meron tayong dapat gawin para maiwasan natin ang ganyang mga tao. Yan. So, paano mo malalaman na yung taong kausap mo, that the person you're dealing with is a scorner or a scoffer o taong mangungutya o manlilibak? Napakadaming ganyan. Mamaya, magbabanggit tayo ng mga halimbawa. Ang sabi ng ating teksto, balikan natin. Proverbs 1:22. Hanggang kailan kayong mga musmos magsisiibig sa inyong kamusmusan at ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya. Ayon ang clue. Yan. Una, ang manunuya ay natutuwa sa panunuya. Di ba? Nakita natin example, yung ginawa kay Jesus Christ. Kinutya siya. Nang aasar, nang insulto. Kunyari, kikilalaning hari, pinagtatawa na naman eh. You see, mga kapatid? Nako, sa mga discussion, napakaraming mga manunuya. Kapag ikaw ay nagpapaliwanag at ikaw ay tinatawanan, inaasar at tinutuya, tandaan mo, red flag na yan na ang kausap mo ay isang manlilibak o isang manunuya. So, lalo na sa ating mga pag-aaral, pagtuturo, lalo na sa aming mga pastor,
Maaaring sa inyo din, bilang mga miyembro, may makakausap kayo. Gusto niyo ibahagi ang katotohanan, nagmamalasakit kayo. Kaso naman, yung kausap mo, sa halip na makinig sa'yo, tinatawanan ka. Sa halip na pakinggan ka, unawain yung sinasabi mo, dahil yung sinasabi mo naman ay katotohanan, ang sinasabi mo ay karunungan, pero yung kausap mo hindi interesado. At hindi lang interesado, niningisiang ka pa. Red flag yun. Ibig sabihin, yung taong kausap mo hindi interesado sa katotohanan. You see? Yun o yun. Meron ako nakadiskusyon, ako ilang beses na ho yan mga kapatid, sa messenger. Ang pinagdiskusyon na namin ay tungkol sa apostleship. Yung kausap ko kasi, naniwala siya na meron pang succession of apostleship. Yan. Mula sa 12, kay Pablo, tapos ipinasa pang ganun. Tayo, niwala, nagtapos na ang apostleship kay Paul. Wala nang kasunod. Pero yung kausap ko, naniwala siya. Kaya nga mayroong mga relihiyon, may mga sekta, ang tawag ng kanilang pinuno, apostol. Pero impostor. Diba? Yon. E di, usap kami. Sige, patunayan mo na ang apostleship ay nagpatuloy. Ang binigay lang niya sa akin talata, yung kay Matias eh. O pagkatapos kay Matias yun, sumunod. Wala na. Si Apostol Pablo, tinawag na apostol. Wala na. Sino pa sumunod doon? Tapos binasa ko sa kanya yung Ephesians chapter 3 na sa iglesia, naglagay ang Diyos ng una, apostol. Diba? Tapos prophet. Tapos sumunod, pastors, evangelist, teacher. Wala na mga apostol. Yung mga propeta, wala na rin yun. Yung New Testament prophets. Ano na nasa Biblia? Pastor at guro. Kaya nga may qualification ng church ng pastor. Sa 1 Timothy chapter 3. So pinaliwanag ko sa kanya yon. Habang ako'y, mantakin sa messenger yan ha, tatype akong ganyan. Nag-grocery kami ng misis ko, kausap ko siya eh. Ang tagal ng usapan namin. Siguro may 2 oras eh. Type ako ng ganyan oh. Ang dami kong mga verses binigay sa kanya, siya kahit 1 o 2, wala. Para patunayan, ang ginagawa niya, tinatawanan niya ako. Sabi ko nga sa kanya eh, pagdating sa Bagong Jerusalem, may 12 poste doon. Sabi ko, yung 12 poste na yon, nandun yung pangalan ng mga apostol. So, sino pang 13? Sino pang 14? Sino pang 15? 12 poste lang yon. Wala na, ang apostol, 12 lang. At sinabi ko sa kanya, paniniwala ko na ang 12 na pumalit kay Judas, hindi si Matias, si Pablo. At pinakita ko sa kanya sa Bible. Lahat naman, Bible eh. Tayo naman talaga, Bible tayo mga kapatid. Hindi man tayo nagsasalita at nagpapaliwanag na wala sa Bible. Napakaraming verses. Pinakita ko sa kanya, ang haba, 1 lesson na naibigay ko sa kanya. Hindi pa rin niya matanggap, hindi siya niwala. Sige nga, ginaganon pa niya, inaasar ako. Ang dami mong mga verses. Puro hindi naman tama. Sabi ko, ikaw, patunayan mo. Nagpatuloy ang mga apostol. Saan? Wala namang may pakita. Tapos, padadala niya ako ng emoji na nakatawa. Sabi ko sa kanya, manlilibak ka, no? Nililibak mo ko eh. Nagpapaliwanag ako sa iyo, pero pinagtatawanan mo ko. Mabuti pa, itigil na natin to. Walang kauwian to. Meron din ako nakausap sa Facebook, ganyan din. Ito yung nag-aakusa sa atin na tayo extreme. Extremist daw tayo. Mga kulto na tayo. Pinag-usapan namin yung doctrines of grace.
Sovereign gracer daw siya, pero tingin ko peking sovereign gracer dyan sa Mindanao. Naka-discussion ko sa Facebook. Nung nabasa ko yung kanya, ito yung kinikwento ko sa inyo eh. Pinipreach ko sa inyo mga kapatid, every Sunday morning. Yung nabasa kong nakalagay doon, heretical extremist statement. Na tayo daw ay nagtuturo na para maligtas, kinakailangang maniwala sa doctrines of grace. Sila yung mga nakakakusa na hindi daw sapat ang gospel. Yun daw ang tinuturo natin. Kinakailangan gospel plus doctrines of grace equals salvation. Kailan ba tayo nagturo ng ganon? Wala tayong ganon turo. Wala tayong nagtuturo ng ganon. That is absurdity. So, in-explain ko sa kanya, hindi kami nagtuturo ng ganyan. Ito ang aming mga paniniwala. Alam niyo mga kapatid, inabot ng 4 pages. Pinadala ko sa kanya. Sabi ko, parang meron ditong misunderstanding. No? Dapat sana, tinanong mo muna ako kung anong aming paniniwala na yun ang tama na dapat mong malaman. Wala, banat siya ng banat. So, nagpaliwanag ako sa kanya, ang sakit na ng daliri ko. Mamaya-maya sumagot agad. Ang haba-haba ng aking sagot, may sagot agad. Sabi ko, binasa mo ba yung aking mga sagot? Mukhang hindi eh. Kasi ang bilis mong sumagot. Binakbakan na ako ng binakbakan. Di ako naman, siyempre, nagpapaliwanag. Kada send ko sa kanya ng message, sa bandang huli, pinapadahan niya ako ng emoticon na nakatawa. Tuwing magpapadala ako, ano ibig sabihin yan? Pinagtatawanan niya ako. Nagpapaliwanag ako sa kanya, sinasabi ko ang katotohanan, pero hindi siya interesado, pinagtatawanan niya ako. Kinukutya niya ako, isa siyang manunuya. Kaya sabi ko rin sa kanya, wala nang patutunguhan to. Hindi ka naman din pala interesadong malaman ng katotohanan eh. Pinapaliwanag ko nga sa iyo para maintindihan mo, pero mukha yatang hindi ka interesado. Itigil na natin to. Unang-una, masakit na daliri ko. Inabot na kami ng alas 12:30 ng madaling araw eh. Tapos lobat na ako, nasa 2% na lang yung cellphone ko. Tapos puyat kami, puyat. Tama na to kako, walang patutunguhan to. Fools hate knowledge. Ang hangal, ang mangmang ay namumuhi sa kaalaman. Scorner yan. Ang scorner, hangal. Hindi na dapat kausapin yon. You see? Ang scorner, ang manunuya ay natutuwa sa panunuya. Pagka ganyan kausap mo, tigil mo na. Pagtatawanan ka lang. Pangalawa, ang isang manunuya ay namumuhi sa kaalaman. Ayaw niya ng knowledge. At bakit? Sapagkat siya isang mangmang o hangal eh. Ayan o. Nabasa natin, di ba? Fools hate knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Basahin niyo verse 7. Diba? Proverbs 1:7. See? Natututo tayo mula sa salita ng Diyos. Ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman. Ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Ayaw niya ng karunungan. Ayaw niya ng turo o instruction o aral. Kaya ang isang manunuya, hangal yan. Dahil ayaw niya ng kaalaman. See? Namumuhi siya sa kaalaman. Kahit ano paliwanag mo sa kanya, hindi siya makikinig. At hindi niya uunawain ang anumang paliwanag mo dahil isa siyang taong hangal na ayaw sa kaalaman. Tandaan niyo yan. Red flag yan. No? Ayaw nila, ang mga scorners, ang mga manlilibak, ang mga manunuya, ayaw nila ng kaalaman. Tinutuya nila at tinahamak ang kaalaman. Again, sabi ng binasa natin sa verse 7, fools despise wisdom and instruction. Fools hate knowledge. Katulad ng mga nakausap ko,
lalo na dyan sa Mindanao. Ang haba-haba ng paliwanag ko pero hindi niya binasa. Hindi siya interesado na malaman niya kung ano yung side ko, kung ano yung pinaniwalaan ko, kung ano yung pinaniwalaan natin. Ang gusto ko sana, magpaliwanagan kami, palitan, in a civil manner or friendly manner. Kaya lang, hindi siya interesado eh. Yan. Ang bilis niyang sumagot agad eh. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang hangal ay ayaw makinig at hinahamak ang mabuting payo. Pangatlo, ang taong manunuya ay hindi yan tumatanggap ng saway. Pag sinaway mo siya sa mga mali niya, hindi yan tatanggapin yan. Basahin natin ang Kawikaan 13:1. Proverbs 13:1. Pagka ang kausap mong tao ay pantas, mapalad ka. Naka-jackpot ka. Kasi dinidinig ng pantas na anak ang turo ng kanyang ama. Mamaya pupunta tayo dyan sa anak. Dito muna tayo sa pangkahalatang prinsipyo. Sa madaling sabi, ang taong pantas makikinig sa turo. Okay? Ikaw ba nakikinig sa turo? Tayo ba nakikinig sa turo? Kung tayo pantas, makikinig tayo. At yan, itinalakay na natin, di ba? Proverbs 1:6, a wise man will hear. O Proverbs 1:5, a wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsel. That's the portrait of a wise man. Kahit na wise, nakikinig pa rin. Baka may matutunan pa siya. Kaya makinig tayo. Yan. Kahit sino, pakinggan natin. Tingnan natin kung may wisdom yung sinasabi niya, pero kung puro kabalbalan, iwasan. Layo na yan. Pulo tayo ng karunungan. Napanood ko nga si Eli Soriano, sabi niya, kahit si Kibuloy, pakinggan nyo. Kahit si Mike Velarde, pakinggan nyo. Kahit mga pare, pakinggan nyo. Na-encourage niya yung mga tao makinig kahit para malaman nila kung ano yung mga aral. Yan. Tapos, pag timbang-timbangin, o nga naman, hindi maging sarado ang tainga, sarado isipan. Ganyan natin gawin. Pero, siyempre, ipapayo natin yan doon sa mga may matibay na paniniwala na sa salita ng Diyos. Kasi baka madali. Baka ma-influence yan, mahimo. Ay mukha nga tama yun, pastor. Patay. Alamin mo muna natin kung ano yung katotohanan bago natin alamin kung ano yung kamalian at kasinungalingan. Dapat gano'n. Hindi alamin mo muna kung ano yung mali bago mo malaman yung tama. Naku po, delikado ka dyan. Alamin mo muna yung tama, tsaka mo malalaman yung mali. Kaya dito ka muna makinig. Dito muna. O, pag napakinggan mo na ito, o sige, makinig ka sa iba. Tingnan mo. Anong tama? Sino tama? Alin ang tama? Ganun eh. Di ba? Yun ang taong pantas. Makikinig siya. Kaya ako nakikinig ako sa mga preaching ng iba't ibang mga pastor eh. Binabasa ko yung mga paliwanag nila. Tinitingnan ko. Baka nga naman may katotohanan doon. Di pulutin ko yun. Yung mali, tapon ko. Ganun lang naman ho yun. So tuloy natin ulit ang basa. A wise son heareth his father's instruction. Look at this. But a scorner heareth not rebuke. Tagalog. Ngunit hindi dinindinig ng mangduduhagi. Iba naman ang Tagalog. Mangduduhagi. Kaparehas din yan ng manlilibak, manunuya, mangungutya. Hindi dinidinig ng manunuya ang alin? Ang saway. So paano malalaman na yung taong kausap mo ay manunuya na walang kaalaman, walang karunungan, isang mangmangat hangal, na pag sinaway mo sa kanyang mali, hindi siya makikinig. Magagalit pa sa iyo. Unahin muna natin, mga kapatid, ang tungkol sa mga anak. I-apply natin ito. Sa mga anak ng iisang magulang,
ay hindi na po bagong bagay para sa ilan, sa kanila, na magkaroon pa ng pag-asa sa ilang mga anak. May pag-asa pa. Pero sa ibang mga anak, wala nang pag-asa. Wala na eh. No? Ngayon dito, sa ating binasa, tayo po ay tinuturuan na makilala ang kanilang mga pagkakaiba. Meaning, sino ang mga anak na hangal at sino mga anak na pantas. Una, malaki ang pag-asa ng isang anak na may paggalang sa kanyang mga magulang. At hindi na siya o kaya handa na siya. Handa siya na siya ay payuhan at palalahanan. Yan ang anak na matalino. Yan ang anak na pantas. Again, ang sabi ng ating teksto, dinidinig ng pantas na anak ang turo ng kanyang ama o magulang. Ayan nakikilala natin kung sinong anak na matalino, anak na hangal o mangmang. Handa siyang makinig sa payo ng kanyang mga magulang. Interesado siya sa mga pangaral ng kanyang mga magulang. Siya isang pantas o matalinong anak. Bakit? Dahil nakikinig siya sa pagtuturo ng kanyang ama. At di malayong mas matalino pa. Siya ay nagnanais na marinig ang mga pangaral, ang mga paalala, ang mga payo ng kanyang mga magulang. At iginagalang niya ito. Nirerespeto niya. At siya ay sumusunod sa mga pangaral. At hindi lamang pinakikinggan. Hindi lamang pinakikinggan, kundi sinusunod. Yan ang anak na pantas. Samantala, may kaunting pag-asa sa isang anak na hindi lamang hindi nakikinig sa saway ng magulang nang may anumang pagtsatsaga, kundi kanyang kinukutya ang payo, hinahamak ang mga pagtuturo, at ito pa malungkot, pinagtatawanan ang pangaral ng kanyang mga magulang. Manlilibak. Mangungutya. Meron ba tayong mga anak dito? Batay sa salamin ng salita ng Diyos, alin ka rito? Sa sinabi ng kawikaan. Kayong mga anak, huwag kayong magpakahangal, kundi kayo'y magpakapantas. At ang sabi ng Biblia, ang anak na pantas nakikinig sa turo ng magulang. Tinatanggap niya mga pangaral, ang mga payo sapagkat alam niya, yan ay makabubuti sa kanya. O nga naman, isang malaking kahangalan, ang tanggihan mong kabutihan. Kapag ka ang mabuting payo ng magulang ay sinunod mo, ginawa, ikaw rin naman makikinabang nun. Panalo ka doon. Pero kung yan ay tatakwil mo, talo ka. Talo ka. O di ba isang malaking kahangalan yun? See? Ang isang manunuya, ang isang manlilibak, nakita natin mga kapatid, ay hindi nagpapasakop sa pamahalaan at nanglilibak sa mga tapat na nakikitungo sa kanya. Yan ang scorner. So gayon din naman sa mga diskusyon na natin mga kapatid, nako, paano ba naman maayos? Paano ba naman may tatama ang mga hangal, ang mga manunuya sa kanilang mga pagkakamali na hindi tumatanggap ng saway? O paano yun? Paano na may tatama yun? Kung hindi siya open sa rebuke, hindi siya open sa pagsaway, na hindi tumatanggap ng pagtutuwid, na hindi mo mapagsabihan. Paano pa may tatama yung ganun tao? You see? Di ba walang kwenta na yung taong ganon? May pag-asa pa ba yun? Wala na. Wala na. Mali na ang ginagawa niya. Wala na pag-asa, may tama pa yun. Bakit? Hindi siya nakikinig sa saway. Hindi siya nakikinig
o sumusunod na siya ay mapagsabihan. Ang masaklap pa nito, itinuturing ng mga manlilibak na kaaway yung mga taong gumagawa sa kanila ng kabutihan. Gaano karami ang mga anak, itinuturing nilang kaaway ang kanilang mga magulang. Ha? Magulang mo yan, hindi mo kaaway yan. Huwag mong kalabanin ang magulang. Walang matinong magulang ang hindi nagmamahal sa kanyang mga anak. At laging kabutihan at kapakanan ng kanyang mga anak ang nasa kanyang puso at isipan. Bumuti ang kanilang mga buhay. Kaya bakit mo ituturing na kaaway yan? Ba't ka magagalit pag ikay pinagsasabihan, pinaalalahanan, tinuturuan? That's wrong! Don't be a fool! Be wise! A wise son, a wise daughter. Listen to instruction, listen to wisdom, listen to knowledge, and apply it, do it. It's for your own good. Napakarami ngayon mga kabataan, mga hangal. Iba na ngayon panahon. Dati ang mga magulang ang nagtuturo sa mga anak. Ngayon, ang mga anak na nagtuturo sa mga magulang. Makinig po kayo. Mali po kayo eh. O sige, ikaw na tama. Ano tama? You're a fool. Okay. Walang magulang maghahangad ng kasamaan para sa kanyang mga anak, kundi pawang kabutihan. Naunawan po ba ninyo? Despise not wisdom, despise not instruction. My son or my daughter, hear my instruction. Okay? Ang daming ganyan. Maglalaan tayo ng ibang topic o isang topic para lang dyan. Sa father, a parent and children relationship. Hango sa Proverbs. Ang daming ganyan. Payo ni Solomon sa mga anak na makinig sa pangaral, payo, turo, aral ng mga magulang. Kasama na utos. Hindi natin kalilimutan. Utos. Basahin naman natin ang Proverbs chapter 15 verse 12. Proverbs 15:12. Yan. Ayaw ang manglilibak na siya'y sawayin. Kita nyo? He hates it. Ayaw niyang pagsasabihan siya sa mga mali niya. Kahit mali, tingin niya sarili niya, tama pa rin siya. Ayaw siya'y tinutuwid. Ayaw siya'y tinatama. Kita niya. Siya'y hindi paroroon sa pantas. Siyempre. Mangmang eh. Hangal eh. Hindi yan pupunta sa pantas. Kasi pag pumunta siya sa pantas, pagsasabihan siya, pangangaralan siya, itutuwid siya, sasawayin siya. Ayaw niya ng ganun. Kasi nga mangmang siya, hangal siya. See? Ba mga batid? Kaya yan po yung pangatlo, ayaw ng manlilibak na siya'y sawayin. Huwag ganoon. Pag mali tayo, mali tayo. Magpatuwid tayo. Magpatama tayo. Naipanalangin niyo na ba minsan sa Diyos na, Panginoon, kung may nakikita kayong kamalian sa akin, itama po ninyo. Kung may nakikita kayong kalikuan sa akin, ituwid niyo po ako. Sino sa atin dito ang nais mamuhay ng matuwid at tama? Ano gusto natin? Maling pamumuhay o tamang pamumuhay? Ano gusto natin? Likong pamumuhay o matuwid na pamumuhay? Sige. Ngayon, nagkakamali tayo sa ating buhay. Pag tayo nagkamali, willing ba tayo na itama? At minsan ang Diyos magpapadala ng mga tao para ikaw ay itama. Ang tanong, nagalit ka ba? Masama ba loob mo nung pinagsabihan ka na hindi mo alam, mensahero pala ng Diyos yun? Sinagot na pala prayer mo? Sabi ng Panginoon, anak, akala ko ba gusto mo lagi kang may tama?
Nagpadala ako sa'yo ng messenger. Ba't minura mo? Nagalit ka pa. Hindi mo ba alam na ako nagsugo nun? Kasi may mali ka. Yung tao, pinakikilala sa'yo yung mali mo. Nagalit ka. Sa halip na matuwa, salamat ha. Tinama mo ako. Di ba ang pantas? Ang taong pantas, pag sinaway mo, natutuwa. Diba, nabasa natin yan mga kapatid. Si David, nagpapasalamat. Mas gusto niya yung mga taong nananaway sa kanya. Ibig sabihin, tinatama siya. Tinutuwid siya. Ganun ang Diyos. May mga kaparaanan siya. Kita niyo si Pedro, ginamit manok. Nung itinama siya ng Panginoon. Tumilaok lang yung manok, na-realize na ni Pedro ang kanyang mali. Maigi nga sa'yo, taong ginamit eh. Paano kung manok din? Kambing, sinuwag ka. O kaya baka, o kaya kalabaw, sinuwag ka. O kaya gumamit ang Diyos ng kotse, sinagasaan ka. Para pakilala lang ng Panginoon ang iyong mga kamalian. Ma-realize mo ang kasalanan mo. At kayo magsisig. Maging open tayo sa mga review. Kung talagang mali, di mali, magsisi. Diba? Ang tama ay tama. Ang mali ay mali. Hindi yung mali ka na nga, tama ka pa rin. Hindi dapat yun. Diba? You see mga kapatid, it takes humility for a person to admit that he is wrong. It takes humility. Minsan kasi ayaw nating tanggapin yung pagtutuwid sa atin ng Diyos dahil sa ego. Tama? Yabang. Masasaktan tayo at tayo tinutuwid. And tendency natin magalit dun sa tao na tayo itinatama at tinutuwid. Mali yun. Hindi dapat yun. Pride. Tandaan nyo mga kapatid. Pag-aralan din natin yan. Ang dami rin sinasabi ng Proverbs tungkol sa pride. Pride goeth before destruction. Wawasakin, sisirain ng Panginoon ang mga mayayabang. Tandaan natin yan. Galit ang Diyos sa mga mayayabang, sa mga hambog, sa mga arugante, sa mga mapagmataas, mapagmalaki. Ibabagsak ng Diyos yan. Ay naku. Tagaan nyo sa bato yan. Galit ang Diyos dyan. Pero, kung gusto natin ng karangalan, humility. Mauna. Kung ang pride goeth first before destruction, then honor, karangalan sa mga mapagpakumbaba. Yan. Ika-apat, itong huli. Paano natin malalaman ang taong ating dinidil, kausap, ay taong manunuya? Ito na nga, nabanggit ko na. Ang taong manunuya ay arugante, mayabang. Basahin natin, Proverbs 21, verse 24. Proverbs 21:24. Ang palalo at mapagmataas na tao, manglilibak ang kanyang pangalan. Meron ba dito ang pangalan niya, manglilibak? Gandang pangalan, ano? Sino kaya magulang ibibigay sa kanya? Pangalanan natin tong si Tutoy na manglilibak. Parang inihula na ng mga magulang. Darating araw tong anak natin, mayabang. Kaya unahan na natin. Darating araw tong anak natin to, susugin tayo nito eh. Hindi makikinig sa atin yan eh. Pagtatawanan tayo, pangalanan nating manlilibak. Asa na si manlilibak? Manglilibak, utoy! Pangit ang sagwa. Yan ang pangalan ng mga palalo at mapagmataas na tao, manglilibak. Kasi ang manlilibak ay punong-puno ng kanyang sarili. Walang magaling kundi sarili niya.
Ang tingin niya sa kanyang sarili ay palaging tama. Ang tingin niya sa kanyang sarili palaging magaling, pero hindi niya alam na siya ay isang hangal o mangmang na wala namang talagang kaalaman. He is wise in his own eyes. He is wise in his own conceit. Siya ay nagpapakapantas, siya ay nagpapakatalino sa sarili niyang paningin. Tingin lang niya sarili niya. Pero mali. 26:12 ng Kawikaan. 26 naman. Proverbs 26. Verse 12. Nakikita mo ba ang taong pantas sa ganang kanyang sarili? You see? Pantas siya sa ganang sa kanyang sarili. Kasi mataas ang kanyang opinion tungkol sa sarili niya. Napakataas. Pantas ang tingin niya. Sarili niya. Lahat ay masama, pero lang siya. Lahat ay hangal, pera lang siya. See? Lahat tatanga-tanga, pera lang siya. Ganun ang tao. Nakikita mo ba ang taong pantas sa ganang kanyang sarili? Sabi ni Solomon, may higit na pag-asa sa mangmang kaysa sa kanya. You see that, mga kapatid? Narito ang isang spiritual disease. Self-conceit is a disease. Taong pantas sa ganang kanyang sarili. Yan yung tao mapagmataas sa sarili, mayabang sa sarili. Mayroon siyang kaunting katinuan, pero proud siya. Kahit kaunti lang ang kanyang katinuan, proud siya. Akala niya, higit na ito kaysa kung ano ito. Higit pa kaysa sino man sa kanyang kapwa. Meron siya. Kaunting katinuan. At para sa kanya, sapat na yun. Sapat na. Kaya't hindi na niya kailangan ng ano paman. Kung kaya, hindi niya kailangan ng payo, hindi niya kailangan ng pangaral, hindi niya kailangan ng turo, kontento na siya sa kanyang sariling nalalaman. Kaya't hindi na siya nangangailangan pa. Kung kaya, mayroon siyang mataas na opinyon ng kanyang sarili, labis na pagmamataas sa kanyang sariling mga kakayahan. Kung kaya, ginagawa siyang yung kanyang kakayahan na opinionative. Ibig sabihin, taong may sariling kuro-kuro, taong may sariling akala, na akala niya katotohanan na. Ngayon, ang sabi ng sumunod na pangungusap, may higit na pag-asa sa mangmang kaysa sa kanya. Kaya itong panganib ng ganitong uri ng sakit, isang desperadong kondisyon. Ibig sabihin, yung ganyang manlilibak, na mayabang, arogante, tingin niya sarili niya mataas, wala nang pag-asa. Malibang ibagsak siya ng Diyos at matuto siya. Katulad ng ginawa ng Diyos kay Nebuchadnezzar. Binagsak siya ng Diyos. Ginawa siyang parang hayop. Hari yun nasa pedestal. Binagsak siya ng Diyos. Ginawa siyang parang hayop na kumain, literal, kumain ng damo. Tingin niya sa sarili niya, hayop siya. Binagsak siya. At anong leksyon na natutunan ni Nebuchadnezzar? Daniel chapter 4. Tingnan natin. Yan ang sinasabi natin. Pag ang tao mayabang, babagsak ng Diyos yan. Daniel chapter 4 verse 35 hanggang 37. Si Nebuchadnezzar ang nagsasalita dito. Siya ang nagsabi nito Hindi si Daniel. Ito, natutunan niya. At sa katapusan ng mga kaarawan, akong si Nabucodonosor ay nagtaas ng aking mga mata sa langit. Buti naman, natuto siya, tumingala. Kasi ang tingin niya palagi puro pababa. Kasi siya mataas Tingin niya sa kanyang mga nasasakupan, tingin sa kanyang kapwa mababa at siya mataas. O ngayon, binagsak siya ng Panginoon. Natuto ngayon siyang tumingin sa langit. At ang aking unawa ay nanumbalik sa akin
at aking pinuri ang kataasasan. At aking pinuri at pinarangalan ko siya na nabubuhay magpakailanman, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang kapangyarihan, at ang kanyang kaharian ay sa salit-saling lahi. 35. At ang lahat ng mananahan sa lupa ay nabilang sa wala. Kita nyo, dapat ganyan tayo. Tayo baliwala sa harapan ng Diyos. Lahat ng mga nananahan sa lupa, baliwala yan. At kanyang ginagawa, meaning ang Diyos, ang ayon sa kanyang kalooban, sa hukbo ng langit at sa mga mananahan sa lupa, at walang makahadlang sa kanyang kamay o makapagsasabi sa kanya, anong ginagawa mo? Yan ang Diyos na dapat nating katakutan, sambahin, sundin, at paglingkuran. 36. Sa oras ding yaon ay nanumbalik sa akin ang aking unawa, at sa ikaluluwalhati ng aking kaharian ay nanumbalik sa akin ang aking kamahalan at kakinangan. At hinanap ako ng aking mga kasangguni at mga mahal na tao, at ako'y natatag sa aking kaharian, at marilag na kadakilaan ay nadagdag sa akin. Last, ngayon akong sin Nabucodonosor ay pumupuri at nagbubunyi at nagpaparangal sa hari ng langit. Bakit? Sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan, at ang kanyang mga daan ay kahatulan. Tandaan niyo to. At yaong nagsisilakad sa kapalaluan ay kanyang mapapababa. Mapababa. Those who walk in pride, God is able to abase. You see? So tama ba yung sinabi natin kanina, ibabagsak ng Diyos? Dahil basement tayo. Yan ang tamang lugar sa atin, basement. Galing tayo sa alabok eh. Sa lupa tayo nararapat. At ang alabok, walang karapatang magmayabang. Babalik ka rin sa lupa. Tayo lahat. See? Pero ang scorner, nakaw. Mataas pa sa langit. Ang ere. Kaya may pag-asa pa ang isang hangal na alam niya at inaamin niya ang kanyang kahangalan kaysa sa manlilibak na taong ito. Si Solomon, mga kapatid, ay hindi lamang po isang matalinong tao, kundi isang guro ng karunungan. At ang obserbasyon na ito ay nakuha niya, siyempre, sa kanyang mga mag-aaral na kanyang tinuturuan. Na natagpuan niya ang kanyang trabaho na pinakamahirap at hindi gaanong matagumpay sa mga may mataas na opinyon sa kanilang sarili at hindi sila sensible na kailangan nila ng pagtuturo. Naobserbahan niya ni Solomon sa mga estudyante niya. Nakita niya rin na meron siya mga estudyante na mga mangmang at hangal. Na napakataas ng tingin nila sa kanilang mga sarili. Kaya siya na nag-aakalang matalino ay dapat maging mangmang para siya ay maging pantas. 1 Corinthians 3:18, sino may huwag magdaya sa kanyang sarili, kung ang sino man sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong, sa kapanahunang ito ay magpakamangmang siya upang siya ang maging marunong. 1 Corinthians 3:18. Mayroong higit pang pag-asa, mga kapatid, ang isang publikano kaysa sa isang palalong pariseyo. Katulad yan ng mga pariseyo, na iniisip nila ang kanilang sarili na matatalino at may alam at hindi na nangangailangan ng anumang liwanag mula kay Kristo, kundi nagmatigas sa kanilang pagtataksil at kusang sumasalungat at pinikit ang kanilang mga mata laban sa lahat ng liwanag at katibayan ng katotohanan. Marami din ang nahadlangan sa pagiging tunay na matalino sa pamagitan ng isang huwad at walang batayang kapalaluan na sila ay gayon. Kaya marami sa mga Armenian, mga hangal, ayaw nila ng kaalaman. They are fools! At wag nating gayahin yung mga Armenian na yan. Makinig tayo, maging open tayo, mga kapatid. So last, pangatlo,
Ano ngayon natin tatratuhin? Itong mga scoffer o scorner. Ano ang dapat nating maging asal o ugali o response? Number 1, i-consider mo kung ano ang mapapala mo sa sarili mo kapag nag-deal ka ng isang scoffer. Alam mo mapapala mo? Proverbs 9:7. Basahin natin. Consider mo yan. Proverbs 9:7. He that reproveth a scorner getteth to himself shame. And he that rebuketh a wicked man getteth himself a blot. Tagalog. Proverbs 9:7. Siyang sumasaway sa manglilibak ay nagtataglay ng kahihiyan sa kanyang sarili. Mapapahiya ka lang. Mabuti pa, wag mo na sawayin. Hihiyain ka lang niya. Katulad ng ginawa sa akin, hinihiya ako eh. Kinakantsawan ako. Sabi ba naman sa akin eh, puro ka verse, quote ka ng verse. Irrelevant naman. Palibasa siya, wala may quote. Anong gagawin ko? Papaliwanag ako batay sa salita ng Diyos. Siyempre, magkukot ako ng verse. Para patunayan ko sa kanya na itong mga itinuturo ko, itong mga paniniwala natin, ay nasa Bible. Sabi mo naman sa akin, quote daw ako ng quote ng verse. Anong gusto mo i-quote ko? Comics, dyaryo, magazine. Sinabi ni ganito, sinabi na gano'n, yung bago gusto mo i-quote ko. Siyempre, verse. Nagpapaliwanagan tayo dito, katotohanan hinahanap natin. Saan ba natin mahanap ang katotohanan? Hindi ba sa salita ng Diyos? Hihira. Galit pa quote daw ako ng quote ng verse. Ang dami ko na nga namang mga verses na binigay sa kanya. Sunod-sunod eh. Pirang tao yan. Siyang sumasaway sa manglilibak ay nagtataglay ng kahihiyan sa kanyang sarili. At siyang sumasaway sa masama ay nagtataglay ng pula. Pupulaan ka lang eh. Sa kanyang sarili. Ang mga manlilibak, masasamang tao yan. At dahil dyan mga kapatid, sila ay masasama, ayaw nila na sila ay sinasaway. Ang taong masama, ayaw niyang siya ay sinasaway. Basa, Amos, Kabanata 5, Talatang Gs, Amos 5:10. Amos 5:10, kanilang kinapopotan ang nananaway. Kita nyo? Sa pintuang bayan at kanilang kinasusuklaman ang nagsasalita ng matuwid. Biro mo yan. Saka ba naman nakakita ng taong ganyan? Pag-aaksayan mo ng oras yan, ng panahon na yan? Di ba? Tama naman yung sinasabi mo, matuwid naman eh, ayaw eh, nagagalit pa sa'yo. Sige, bye-bye. Kaya mga kapatid, makikita nyo, ano ang mainam na gawin? Ano dapat natin gawin? Ito ang payo sa atin ng taong pantas. Pangalawa, huwag mong sawayin ang manlilibak. Balik tayo sa Proverbs 9. Binasa natin verse 7. Ito ang dapat natin gawin. Verse 9. Sabi diyan, huwag mong sawayin ang manglilibak. Bakit? Baka ipagtanim ka niya, ay talaga, gagalit yan sa iyo. Sawayin mo ang pantas. At kanyang iibigin ka. Magpapasalamat pa yan sa iyo. So ano tayo mga kapatid? Pantas o hangal? Paano mo malalaman kung ikay pantas o hangal? Sa pamagitan ng pagtanggap ng saway. Magagalit ka ba? O matutuwa ka na ikay itinama sa mga kamalian mo? Tanda natin, we are dealing with a scorner or scoffer. Again, a scoffer or scorner is a person who hates knowledge. Therefore, he is a fool. Sabi ng ating teksto, scorners delight in their scorning and fools hate knowledge. Ang hangal ay humahamak sa karunungan at turo, kanyang kamumuhian ng kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Kaya itong pangatlo, dahil dyan, wala naman din palang mangyayari, layuan mo ang manglilibak. Iwasan mo na. Kasi yan ang karunungan. That is wisdom on your part. Proverbs 22,
Proverbs 22, verse 10. Proverbs 22, verse 10. Itaboy mo ang manglilibak. Ano gagawin sa manlilibak? Pag naka-encounter tayo? Taboy. At ang pagtatalo ay maalis. You see? Gusto mo ng kapayapaan? Huwag ka na makipag-usap sa corner. Mamamaya. Makakaras kapayapaan. Oo, ang pagkakaalit at pagduwahagi ay matitigil. See? Don't argue with donkeys. May isang donkey, may isang asno. Nakipagtalo sa tigre. Sabi nung asno, ang damo ay asul. Sabi ng tigre, hindi! Ang damo ay berde. Hindi nagtalo sila, nag-iinit ang usapan. Hindi magkasundo. Talagang pinagigiitan ng pareho eh. Kung ano paniniwala eh. Kaya napagpasya nila na isumite ang issue sa arbitration. At para dito ay pumunta sila sa harap ng leon, ang hari ng kagubatan. No, bago pa man makarating sa loob ng kagubatan, kung saan nakaupo ang leon sa kanyang trono, bay sumigaw na agad yung asno. Sabi niya, kamahalan, tutubang asul ang damo. Sumagot ang leon, totoo, ang damo ay asul. E di yung asno, tuwan-tuwa, nagmamadali at nagpatuloy. Kasi po, ito pong tigre ay hindi sumasangayon sa akin. At sinasalungat ako at iniinis pa niya ako. Mangyaring mahal na hari. Kamahalan, parusahan po ninyo. Yung tigring yan. So pagkatapos ay pinahayag ng hari, ang tigre ay parurusahan ng 5 taon ng pananahimik. Ba't pinarusahan yung tigre? Ay, tuwa si donkey. Tatalon-talon si donkey. At nagpatuloy sa kanyang lakad habang sinasabi, ang damo ay asul, ang damo ay asul, ang damo ay asul. So tinanggap ng tigre ang kanyang parusa, pero bago siya umalis, tinanong niya ang leon, kamahalan, bakit mo ako pinarusahan? Kung tutusin, berde naman talaga ho ang damo ah. Sumagot ang leon, totoo yan. Ang damo ay berde. Eh di sumagot yung tigre, bakit niyo ako pinarusahan? Sumagot ang leon, walang kinalaman yan. Doon sa issue, tanong na kung asul o berde ang damo. Ang parusa ay dahil hindi posible para sa isang matapang at matalinong nilalang na katulad mo na mag-aksaya ng oras sa pakikipagtalo sa isang asno. At higit sa lahat, ang mapunta ka dito para lamang abalahin ako sa tanong na wala namang kabuluhan. What is the moral of the story, mga kapatid? Ito po ang pinakamasayang pag-aaksaya ng oras ay yung pakikipagtalo sa isang taong hangal at panatiko na walang pakialam sa katotohanan o realidad, kundi ang tagumpay lamang ng kanyang mga paniniwala at ilusyon. Pakipagtalo ka doon sa taong ganon, na walang tama kundi siya lang. Kahit ano paliwanag mo, Huwag kailanman mag-aksaya ng oras sa mga argumento na walang saysay, walang kabuluhan. May mga tao na gaano man karami ang ebidensya at ebidensyang iharap natin sa kanila ay wala po silang kakayahang umunawa at ang iba ay nabubulag ng ego, ng puot at kahangalan o pagkamuhi. At ang gusto lamang nila ay maging tama kahit hindi naman. Kapag ang kamangmangan ay sumisigaw,
Kapag ang kamangmangan ay sigaw ng sigaw, ang katalinuhan ay dapat tumahimik. Ang katalinuhan ay tahimik. Kasi ang iyong kapayapaan at katahimikan ay higit na mahalaga. Kaysa yung makipagtalo ba ito? Ito yung leksyon ay tinuro sa akin ng Panginoon, mga kapatid. At simula niyan, sinisikap ko na i-practice. Kanina, mayroon nakipagtalo sa akin. Dito matindi. Ayaw niya patalo. May sarili siyang opinion, may sarili siyang paniniwala, ayaw niya maniwala sa Bible. Meron daw revelation sa kanyang Diyos. Sabi ko, paano kung yung revelation mo kontra sa Bible? Pastor, kanya-kanyang revelation yan. Bible din naman yung sa akin Kaya lang, iba ang pagkakapaliwanag sa akin. Iba ang revelation sa akin. Ikaw din. Bible din sa'yo. Iba din ang revelation sa'yo. Ang mangyayari niya, kanya-kanyang revelation. Hindi na pala Bible. Sabi ko sa kanya, kasi kami dito, Bible lang talaga kami. Hindi kami naniniwala, hindi namin tinatanggap ang anumang opinion, kuro-kuro, o filosofiya. Pag wala sa Bible, hindi namin piniwalaan. Siya pala, hindi siya naniwalang ganon. Hindi daw puro Bible. Kasi may revelation din daw ang Diyos. Kinote ko yung Isaiah 8:20, to the law and to the testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Dapat pag magtuturo tayo, dapat pag magsasalita tayo, dapat batay sa salita ng Diyos. Dahil kung hindi batay sa salita ng Diyos, wag na nating pakinggan. Wag na. Kaya sabi ko sa kanya, paano mo na siguro na yung revelation sa iyo ng Diyos, tama yun? Ibig mo palang sabihin, si Joseph Smith, kinausap din ng Diyos, nag-reveal. Si Felix Manalo, kinausap ng Diyos, nag-reveal sa kanya, tama yon? Si Kibuloy, kinausap din ng Diyos, tama yon? Hindi, mali yon. Paano mo nasabing mali? Kung hindi mo ibabatay sa Biblia. Kasi kami, sa Biblia lang. Kaya namin nasasabi, ito tama, ito mali, dahil sa Biblia. Ayaw niyang tanggapin. Gusto ko na manahimik. Bisita namin kanina. Wala, hindi kami magkakasundo. May sarili siyang paniniwala. Pagka ganun, sige, okay lang. Yan ang sa iyo Sabi niya sa akin, yan ang sa inyo, pastor Ito ang sa akin Respeto na lang, respetuhan tayo. Hey. Huwag naman pinipilit yung paniniwala natin sa kanya. Naintindihan ko yun. Kasi naintindihan ko ang turo ng Biblia. Hindi ko ipipilit sa isang taong namumuhi sa kaalaman ang katotohanan. Intindido ko yan, mga kapatid. Ganon din sa inyo. Pagka kayo may nakakausap, pag nakita nyo hindi interesado, tigil nyo na. Huwag niyong itapon sa mga baboy ang perlas. Tatapak-tapakan lang yun. Your pearls. Basahin nga natin yung mga kapatid sa Mateo Kabanata 5 o 7. Kasi yung binasa nating reprove not a scorner, parehas din yan ng cast not the pearls. Cast not your pearls before swine. Matthew 7:6. Pansin nyo, your pearls. Kaninong perlas? Kanino? Our pearls. Your pearls. Na yan ay bigay ng Panginoon. Tulad ng katotohanan. Tulad ng doctrines of grace. Yan ang mga perlas ng Panginoon. Yan ang ating pinangawakan. Yan ang ating perlas. Huwag natin ibigay sa mga Armenian na ayaw. Kung ayaw nila, bahala sila. You see, hindi po likas sa baboy na pahalagahan ang halaga
o kagandahan ng mga perlas. Gayon din, hindi likas na katangian ng mga aso na masarapan sa masaganang pastulan ng mga tupa lamang ang kumakain at nasisiyahan. Ang tawag dito, dalhin mo kami sa, ano yung prayer mo, Brother Gavin? Ganda ng prayer mo eh. Panginoon, dalhin mo kami sa sariwang pastulan. Yan ang paboritong pagkain ng mga tupa. Ngayon, dadalhin mong aso doon, baka taihan lang niya yun. Uy, damo, ang ganda rito. Pupupo. Tanging mga tupa lamang ng Panginoong Hesus ang mag-e-enjoy sa sariwang pastulan. Kaya yun ang dahil mga kapatid, ba't hindi ako niwala sa mga Armenian Sabi? Ayaw nila sa sariwang pastulan. Ayaw nila sa perlas ng mga aral katuruan ni Kristo. Ano yung mga tupa? Hindi, mga aso, mga kambing. Di ba, napakaliwanag? Ba't niyo ayawan yan? Ang mga anak ng Diyos ay nagtataglay ng mga hiyas na walang katumbas na halaga, na walang sino man, kundi ang mga anak ng Diyos lamang ang makapagpapahalaga o makatatamasa. Your pearls. Pahalaga natin yan. Kung ayaw ng iba, tayo pahalaga natin. Kaya itong mga tupa ng Panginoon, mga nagmamahal sa perlas ng Panginoon, ang kanilang espiritual na mga pribilehiyo, ang kanilang kristyanong pag-ibig at pakikisama, ang kanilang mga kaloob at mga biyaya, ang kanilang mga eksperimentong kagalakan at kakaibang pagsasanay, ang kanilang kaalaman sa mga banal na bagay, ang kautusan, mga aral, katuruan, katotohanan ni Kristo Jesus ay pawang mga perlas na may malaking halaga sa kanila. Ngunit ang kanilang kamahalan ay hindi makikilala o pahalagahan ng mga hindi nakakaalam, ng mga hindi nakakaunawa, at hindi nakakakilala sa Diyos. Huwag natin ibibigay ang perlas. Huwag natin ibibigay ang katotohanan sa mga infidels, sa mga Armenians na humahamak sa mga aral ni Kristo, sa mga tumututol, sa mga manlilibak o manunuya na naliligayahan sa panglilibak. Sabi ng verse 9 ng Proverbs, give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. Yun ang hanapin natin. Yun ang kausapin natin. Yan ang lesson, mga kapatid. Kaya para matigil ang mga diskusyonan, pagtatalo-talo, ito ang advice. Ito ang wisdom. Para mapayapa tayo. Minsan kasi talagang, ako minsan mga kapatid, niwasan ko na rin yan kasi ayoko matense. Minsan, pag nakikipag-argumento ako, nanginginig ako eh. Siguro dahil na rin sa katandaan, nakabog ang aking dibdib. Magaman din naman ako natatakot makipag-diskusyon at makipag-argumento. Kaya lang sa age kong ito, hindi na, siguro na kami bata-bata, pwede pa, mapusok. Pero sa ganitong edad parang hindi na nararapat. Hindi na dapat patulan. Kasi hindi naman lahat ng tao mapipilit mong maniwala o makukumbinsi mong maniwala. May mga taong mangmang talaga at hangal na namumuhi sa kalaman. Wala tayong magagawa dyan. Ay saksak mo pa sa baga ang Biblia, saksak mo pa sa kanyang baga ang katotohanan. Sarado na yan. Red flag na yan. Tigil na. Para din sa iyong kapayapaan at katahimikan. Don't listen to donkeys. In other words, don't listen to fools. And don't be a fool. May God bless the message in our hearts. So tayo po'y dadako na ho sa ating Lord's Supper.
Handa na po natin ating mga sarili, mga kapatid, sa banal na hapunan.